Isa pong very dear friend namin na sa pamilya po namin, no? Isang very dear friend tuwing birthday nitong paring ito. Pari po siya. Actually, Monsignor po siya. Catholic priest. Talagang tuwing birthday po niya, nandoon kami. Sabi niya, unlimited yan, kain lang ng kain. So, namimiss ko po siya sapagkat I think si Monsignor Cruz, I think some 4 years back, pumanaw na po. I think nagka-COVID po siya. So, miss na miss ko po yung paring yan. Napakabait po. At saka nung kinausap niya ako one time, ini-strengthen niya ako. Ako ay kanyang pinalalakas ang loob. Sabi niya, lahat ng pangarap mo, when you include Jesus, mangyayari. Okay, so yun po ang mga alaala ko kay Monsignor Cruz. Ito po, meron po siyang isang sermon dati doon sa simbahan sa parokya niya. May sinabi po siya na sermon na talagang nagustuhan ko po yung sermon niya. Yung sermon po niya, ang title, ito pong title natin, Sino si Jesus? Okay? So, si Jesus, sino ba siya? Alam po ba ninyo, ang daming opinion tungkol kay Jesus. Sabi nila, siya raw ay guro, magaling na teacher. Sabi naman nung iba, siya raw ay galing ng India, nag-aral ng mga kung ano-ano, kung mga anik-anik doon. Meron ding turo kay Jesus, boyfriend daw siya. Boyfriend daw siya ni Mary Magdalene, may anak daw sila. Di ba ginawang pelikula ni Dan Brown yung Da Vinci Code? So, yun po ang mga gusto ko pong sabihin sa inyo na mga iba't ibang opinion na mali tungkol sa Panginoong Hesukristo. Pero, mabalik tayo sa tanong, sino si Jesus? Pero, meron pong ultimate truth kung sino ang Panginoong Hesukristo. At yan po ay mababasa lamang natin sa isang aklat na kinasihan ng Diyos, ang Biblia. Sa Biblia, nakalagay doon, nang pasimula pa ay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Okay. Tapos nakalagay doon sa verse 14 ng John chapter 1, and the Word became a human being. Sa Tagalog, ang berbo ay naging tao. Sino ang berbo? Ipinanganak ng isang dalaga, probably 16-year-old girl, Mary, pinanganak niya, ang baby niya. Sabi ng Bible, nung pinanganak niya ito, ibinalot niya ng lampin at inihiga niya sa sabsaban. Sino yung baby yon? Si Jesus. So si Jesus ay Diyos na naging tao. Sino si Jesus? I love that preaching. I love that sermon, no? Dahil dito makikita kung sino ka bilang tao, bilang human being, kung sino ka bilang isang nilalang sa mundong ito, makikilala ka kung paano mo kilalanin si Jesus. Okay? So, kung ikaw ay nagsabing, ay, si Jesus ay teacher lang, ay, si Jesus ay tao lang, ay, si Jesus ay maliit na Diyos lamang. Well, it represents only the truth that you don't know Him at all. Hindi mo siya kilala kung sino siya. Pero pag sinabi mo, Jesus Christ is God in the flesh, naging tao para tubusin ang mundo sa kasalanan, well, congratulations, ikaw ay isang Kristiyano. Amen? So, ito po ang gusto ko pong sabihin. What you think of Jesus is very important. Not just because magdedetermine yan kung sino ka bilang tao, but because it will determine also your eternal destiny. Okay. Hindi ka pwedeng iligtas ng teacher na Jesus. Hindi ka pwedeng iligtas ng tao na Jesus. Hindi ka pwedeng iligtas ng isang tinatawag na parang anime character na Jesus, no? Si Jesus po naging tao. Pero hindi lamang po siya tao. Hypostatic union po yan. Ang tawag ng mga Bible scholar dyan, hypostatic union.
100% God and 100% man at the same time. Amen? So, we will determine you, amen, kung paano ka mabuhay sa mundo, kung anong klaseng tao ka sa pagkakilala mo sa Panginoong Hesus. Amen? So, magsasabi yan. Papunta ka ba ng langit o papunta ka ng hell? So, yun po. So, napakahalaga po. Bakit napakahalaga na makilala mo talaga yung totoong persona ng Panginoong Hesus? Sapagkat bilang Diyos, siya po ay naging tao para abutin ang tao sa kanilang sakdal na kasalanan. Nagkasala ang tao, sabi ng aklat ng Roma, walang matuwid, wala nga kahit isa. Walang pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos sapagkat lahat nga po, ika nga, ay nagkasala nga. Amen? So ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo, if you know the real Jesus and His finished work on the cross, malaki ang chance mong maligtas. Pero paano ka maliligtas? Sapat na ba na alam mo lang yan? Hindi po. Dapat maniwala ka na namatay siya sa cross para sa iyong mga kasalanan. Binayaran niya lahat ng kasalanan mo, past, present, future. Walang iniwan. Okay? You believe in the atonement. That's the atonement of Jesus purchasing your salvation. At ang dugo lamang ng Panginoong Hesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang tanging makapaghuhugas at makapag-aalis at makapagtatanggal minsan na ng iyong kasalanan. Kaya ikaw ay forgiven na kung maniniwala ka doon sa tinapos niyang gawa sa cross. Forgiven ka sa lahat ng kasalanan. Makinig pong mabuti, lahat. Past, present, future. Wala pong iniwan at walang pwedeng iwan na kasalanan. Sapagkat very powerful po ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya iba talaga pag if you know the real Jesus. Sabi nga po ni Monsignor Cruz na pumanaw na po 4 years ago, ay sino si Jesus? Amen? I love that. Dahil, wow, that question sums up the whole of Christianity in its entirety. Nandyan na po, nakapaloob sa tanong na yan kung paano mo i-view si Jesus. Sino nga ba si Jesus? Abay, maraming iba't ibang opinions. People have different opinions towards the Lord Jesus Christ ever since. Pero, if you have the right one, if you have the right opinion about Him, the Lord Jesus, wow, congratulations. Malaki ang pag-asa mong maligtas. Yung iba, they have the proper perspective about Him, pero hindi naman nila tinatanggap yung finished work ni Lord sa cross. Kasi, ang kaligtasan po, knowing His true nature and knowing what He has done on the cross for us. What He have done on the cross for us is everything. I mean, everything. Kaya napakahalaga, kilala mo si Jesus. Hindi lang yung sinabi niya, sinabi nun, not even sinabi nung mga nagtuturo ng Bible. Marami nagtuturo ng Bible ngayon, umahawak ng Bible, pero mali ang pangkaunawa sa Panginoong Hesukristo. Pero if you know that Jesus is God, became a human being to pay for your debts sa kasalanan, to pay for all of your sins, past, present, future. At sapat na ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay sukat patawarin ng Ama, ng God the Father, well, maliligtas ka. And you have the proper opinion, or should I say, the proper view kung sino talaga si Jesus Christ. Napakahalaga po niyan. Actually, yan po ang pinakamahalagang tanong sa mundo. Isa po yan sa pinakamahalagang tanong. Una, sino si Jesus? Pangalawa, paano maligtas? Yan dalawang tanong na yan, napakahalaga. Pero unahin mo muna siyempre yung Savior. Sino si Jesus? Jesus is God, became a human being to pay for our sins.
At ngayon, I praise the Lord, I praise Jesus dahil tapos na po niya lahat yan sa cross 2,000 years ago. Binayaran niya na lahat ng kasalanan natin, past, present, future. Wala pong iniwan na kasalanan. Lahat binayaran niya na sapagkat Jesus alone is the only qualified Savior. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, malugod ko po kayong inaanyayahan na mag-subscribe dito. Dito, wala tayong ibang itataas. We will not let anyone here than the Lord Jesus Himself at ang finished work niya sa cross. Napahalagang alam po natin ito. Sapagkat ang mundong ito ay punong-puno na po ng kaguluhan, kabagabagan, punong-puno na po ng kalituhan. How about focus on the Bible? Focus on Jesus. Remember, the Bible is Jesus Himself. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That's Jesus Christ. Talon ka sa verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. So, napakasarap na, hey Lord, na napakagandang, di ba? Despite of everything, araw-araw, we know that you are here. So again, pakishare po itong video ito, inaanyayahan ko po kayo. Marami magbe-benefit dahil ang matututunan po rito ay walang iba kundi ang persona ng Panginoong Hesukristo, the Lord Jesus Himself. Maraming salamat, thank you, and Jesus truly loves us all.